Inaasang mas marami pang cancer patient ang matutulungang gumaling ng pamahalaan. Kasabay ito ng itinatayong Nuclear Medicine Research and Innovation Center ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST na mas mura at accessible para sa mga nangangailangan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Napakahirap ang magkasakit, lalo na kung ito ay maluba gaya na lang ng cancer, na kinakailangan ng matagalang gamutan at malaking halaga ang kinakailangan. Ito ang naistugunan ng itinatayong Nuclear Medicine Research and Innovation Center ng Philippine Nuclear Research Institute ng Department of Science and Technology. At ito ay sa tulong ng nuclear medicine. Inaasahan na mas mura at mas magiging accessible ito lalo na sa mga nangangailangan. What we're trying to aim is to lower the cost of cancer diagnosis in the Philippines because currently it is actually available in private hospitals but it's actually very expensive. So we want it to make it more affordable so that many Filipinos can really benefit the nuclear technology. Malaking bagay ito sa early detection ng cancer, lalo't tumataas ang kaso ng cancer sa bansa na dulot na rin ng lifestyle ng mga Pinoy. Sa kasalukuyan, itinatayo na ang mismong gusali sa loob ng compound ng PNRI. Nakatuon ito sa cancer staging o ang proseso para malaman kung ano na ang status o stage ng isang cancer. Dahil napakalaga pagdating sa cancer prevention ay ang early detection. Kaugnay nito, mahalagang bahagi ng proyekto ay mga kagamitan o equipment para rito tulad na ng cyclotron. Isa itong particle accelerator na may kakayang mag-produce ng tinatawag na radioisotope. Mula dito, ito ay ipoproseso sa radiopharmacy laboratory para maging radiotracer at matapos na masiguro na ligtas ito ay i-inject sa isang pasyente. Yung radioisotope kasi, since i-combine siya with a particular pharmaceutical agent, so magbabind siya dun sa mga areas na, for example, yung most commonly used radiotracer is the FDG or fluorodeoxyglucose, so it's a sugar. Cancer cells po kasi are very sugar hungry, so mataas po ang consumption nila ng sugar. Kaya po, after the scan, mag-show po talaga na dun yung distribution ng ating radio tracer is concentrated sa areas na mataas po ang cancer cells po. Sa pamamagitan ng PET CT scan ay makikita ang structural na bahagi ng ating katawan gaya ng buto. Nakikita rin ito ang metabolic activity kung saan matutukoy ang lagay ng isang pasyente. Samantala, kasabay ng paggunita ng Atomic Energy Week ng PNRI, tuloy-tuloy ang kanilang pagkikayat sa mga kabataan na pasukin ang larangan ng nuclear science. Today is very important because they will be the future nuclear scientists and researchers of our country. That's why we put particular importance in engaging the youth in all Atomic Energy Week. Anya, mahalaga ito para sa patuloy na pag-aaral sa mas marami pang aplikasyon ng nuclear science. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.